Yan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kaibigan at kapatid. Alam niyo po ba na ang home quarantine ay hindi lamang po ito nakapagbibigay ng kalungkutan sa mga tao, kundi mayroon din po itong aral na matutunan po tayo sa home quarantine. Ang inyong pong lingkod ay, siyempre, pag naka-home quarantine tayo, wala tayong gagawin. Kadalasan ay magbubukas po tayo ng ating cellphone at doon ay napanood ko, mga minamahal kong kapatid, na marami ang nagti-TikTok. Sino po sa inyo ang mahilig mag-TikTok diyan? Ngunit may isa po akong napanood na sa Facebook, no? Ang isang tagapagsalita ay nagbigay po ng mensahe na ang wika po niya na imbis na tayo po ay mag-TikTok, bakit hindi natin gawing mag-text and talk? Yan. So ako po ay natuwa at nakapag-isip-isip na siguro mas maganda po nga na tayo po ay mag-text and talk. Kaya naisip ko na tayo po ay mag-aaral sa pamamagitan ng mga talata, mga minamahal kong kaibigan. Pero bago po tayo magsimula, siyempre manalangin tayo. Dakila po naming Ama, salamat po sa pagkakataong itong muli na kami po ay muli inyong tutulungan at tuturuan upang maunawaan po namin ang aming pong mga pag-aaralan ngayong umaga. Patnubayan kami ng makapangyarihang banal na Espiritu Santo at patnubayan din ang tagapagkinig ngayong umaga. Maunawaan po namin ang lahat ng bagay na inyo pong sasalitain sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpatnubay ng inyong banal na Espiritu Santo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang wika po, mga minamahal ko ng karamihan ay ganito. Ang 10 utos daw kuno, ito po ay ibinigay lamang sa Israel. At ito po ay hindi na umiiral. Ngayon, ngunit mga minamahal kong kapatid, sa atin pong pag-aaralan ngayon, makikita po natin na ang 10 utos, mga minamahal kong kapatid, ay hindi lamang ito umiiral sa panahon ni Moses o hindi ibinigay lamang sa panahon ni Moses, sapagkat ang 10 utos, mga minamahal kong kapatid, ayon po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, ito po ay umiiral na noon pa man, sa panahon pa man ni Jacob, ni Isaac at ni Abraham. Talaga? Opo, titingnan po natin. Alin nga po yung 10 utos? Ang 10 utos, mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong kaibigan, ay makikita po natin sa Exodo 20 verse 1 to 17. Doon po ibinigay ng Diyos ang 10 utos, o nakatala ang 10 utos sa Exodo 20 verse 1 to 17. Ibinigay po ito ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai at isinulat sa 2 tapyas na bato. Opo, mga minamahal kong kapatid, ang 10 utos na ito ay umiiral na, hindi pa man isinusulat sa bato o hindi pa man isinusulat ng ating Panginoong Diyos sa bato. Ang 10 utos, mga minamahal kong kaibigan, ito po ay umiiral na. Atin pong tingnan. Katibayan po, mga minamahal kong kapatid, na ito po'y umiiral na sa panahon po ni Jacob, ni Isaac at ni Abraham. Talaga? Okay. Unang utos. Ano nga po yung unang utos, mga minamahal kong kapatid? Sa Genesis chapter 35 verse 2, makikita po natin na ang unang utos, ito po'y umiiral na. Ngunit alamin po natin yung unang utos. Sa Exodo 20 verse 3, ang sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang wika po doon sa unang utos na ibinigay po ng Diyos o isinulat ng Diyos doon sa 2 tapyas ng bato sa bundok ng Sinai. Ang unang utos, Exodo 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ngunit, mga minamahal kong kapatid, ang unang utos na ito, na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, ito po ay umiiral na, hindi pa man ito isinusulat ng ating Panginoong Diyos doon sa bato. Kaya kung titingnan po natin ang Genesis chapter 35 verse 2, nang magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo
ng inyong mga suot. Malinaw mga minamahal kong kapatid. Ang wika ng Genesis chapter 35 verse 2. Sa makatwid, mga minamahal kong kaibigan at mga minamahal kong kapatid, sa panahon po ni Jacob, ang pagkakaroon po ng ibang mga Diyos o Diyos-Diyosan ay masama na. Bago pa man ito isulat ng ating Panginoong Diyos doon sa bato, sa bundok ng Sinai. No? So kita po natin, umiiral na yung unang utos. Ano po yung ikalawang utos? Ang ikalawang utos, mga minamahal kong kapatid, ay makikita po natin sa Exodus 20 verse 4. Ganito po ang sinasabi, huwag kayong gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o ng nasa tubig, sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila, ni paglilingkuran man sila. Mga minamahal kong kapatid, ang ikalawang utos din naman, mga minamahal kong kapatid, na isinulat ng Diyos doon sa bundok ng Sinai, hindi pa man isinusulat ito sa bato, ito po ay umiiral na nung una. Sa panahon ni Jacob, umiiral na po ang ikalawang utos. Na ang sabi sa ikalawang utos, mga minamahal kong kapatid, ulitin natin, huwag kayong gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o nasa tubig, sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila, ni paglilingkuran man sila. Okay? So kung titingnan po natin, mga minamahal kong kapatid, ang Genesis chapter 31 verse 19 at Genesis chapter 35 verse 2. Ganito po ang sinasabi sa 31 verse 19. Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa, at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. Sa Genesis chapter 35 verse 2, nang magkagayoy sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng suot. So mga kapatid, mga kaibigan, malinaw sa talata noong panahon ni Jacob, ang pagkakaroon po ng larawang inanyuan na Diyos-Diyosan o ginagawang Diyos-Diyosan ay masama na. Bago pa man ito isulat ng ating Panginoon Diyos doon sa bato. Napakalinaw po mga minamahal kong kapatid. No? Bago pa man ito isulat doon sa bato, sa panahon po ng Israel, ito po ay umiiral na nung una sa panahon po ni Jacob. At ngayon mga minamahal kong kaibigan, ang ikatlong utos naman po ay ating makikita sa Exodus 20 verse 7. Ano po ang sinasabi sa Exodus 20 verse 8? Verse 8 ba? Verse 7. Sa Exodus 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Mga minamahal kong kaibigan at kapatid, hindi pa man isinusulat ng ating Panginoon Diyos sa bato ang ikatlong utos, ito po ay umiiral na sa panahon ni Isaac. Mga minamahal kong kapatid, ganito po ang sinasabi sa ikatlong utos na umiiral na sa panahon ni Isaac. Sa Genesis chapter 26 verse 25, at si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon, at itinindig niya roon ang kanyang tolda, at humukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. So malinaw mga minamahal kong kapatid, ayon sa tala, sinambitla o binanggit nitong si Isaac ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit binanggit
nitong si Isaac ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanya pong ginagawa ay mayroong kabuluhan. Bakit po? Sapagkat ang pagbanggit niya ng pangalan ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid, ay mayroon pong kaugnayan sa dambana. No? Mayroon. Kaya ang sabi, huwag po nating babanggitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Ngunit itong si Isaac, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, sinambitla o binanggit po nitong si Isaac ang pangalan ng Panginoon sapagkat mayroon pong kabuluhan ang kanyang pagbanggit sa pangalan ng Panginoon. Mayroon pong kaugnayan sa dambana. No? Ito po'y malinaw na sa panahon po ni Isaac, ang pangalan po ng Panginoon ay binanggit na mayroon pong kabuluhan. So kapatid, kaibigan, huwag po nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan na mga pag-uusap o sa walang kabuluhang mga bagay. Kundi babanggitin po natin ang ating pangalan ng ating Panginoong Diyos kung ito po ay may kabuluhan. Lalo na kapag tayo po ay lalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at mga kahilingan. So malinaw mga minamahal kong kapatid at kaibigan, mula unang utos, ikalawang utos, ikatlong utos, nakita po natin na ito po'y umiiral na sa panahon ni Jacob at sa panahon ni Isaac. Hindi pa man ito isinusulat ng ating Panginoong Diyos doon sa bato sa bundok ng Sinai. Ang ikaapat na utos, mga minamahal kong kapatid, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya pala remember. Ang wika sa talitang Tagalog is alalahanin. Kaya pala alalahanin ninyo sapagkat ito po ay umiiral na. Hindi pa man ito isinusulat ng ating Panginoong Diyos sa bato. Umiiral na po ito. Ang ikaapat na utos. Kaya nga sabi, alalahanin ninyo. Bakit? Kasi alam ng Diyos na maraming tao ang makakalimot sa ikaapat na utos na ito, na remember the Sabbath day to keep it holy. Ang ikaapat na utos, mga minamahal kong kapatid, ito po ay nasusulat sa Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Sa makatwid, hindi pa sinusulat sa bato. Doon sa bundok ng Sinai ng ating Panginoon Diyos, umiiral na ito nung una pa man, mga minamahal kong kapatid. Di ba? Napansin po ba natin, mga minamahal kong kapatid, kung babasahin po natin ang Genesis, pagkatapos pong likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lahat ng bagay, kasama na doon ng tao, lumikha pa siya ng ikapitong araw. Tingnan po natin, Genesis chapter 2, verse 2 and 3. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ang tanong po, mga minamahal kong kapatid, ay ganito. Ano ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Ano ang ginawa po ng Diyos? Wala po siyang ginawa. Ang ginawa po niya ay ipinagpahinga ng Diyos. Ano pa? Binasbasan at ipinangilin ang ikapitong araw. Mga minamahal kong kapatid, yun naman po ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw. Binasbasan, ipinagpahinga at ipinangilin ang ikapitong araw. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, hindi pa ito isinusulat sa bato. Nakita po natin na yung Sabat umiiral na, ipinagpahinga na, ipinangilin na, binasbasan ng Diyos. Sa makatuwid, kapag sinabing binasbasan, binanal. Pinagpala, mga minamahal kong kapatid. Ano naman ang sinasabi sa Marcos 2:27 na kung saan may kinalaman po ito
sa araw ng pagsamba itong mga taong ito. Tingnan po natin. Sa Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Mga minamahal kong kaibigan, nakita po natin sa Genesis. Nilikha ng Diyos sa unang araw ang lahat ng bagay hanggang sa ika-6 na araw nilikha ng Diyos ang tao. Lumikha siya ng ika-7 araw. Yung taong kanyang nilikha para po sa ika-7 araw upang sila po ay magpahinga, upang sila po ay mangilin, sapagkat ang araw na ito ay binasbasan, pinagpala o binanal ng atin pong Panginoon Diyos. Ano po? Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Tandaan po natin mga minamahal kong mga kaibigan at tagapakinig ngayong umaga, na ginawa po ng Diyos ang Sabat hindi po sa pamamagitan ng pagsulat sa bato. Diba? Ang sabi ng iba, isinulat lang yan sa bato, wala na yan. Mga minamahal kong kapatid, ang Sabat, ito po ay ginawa ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pagsulat sa bato. Ginawa po ng Diyos ang Sabat sa pamamagitan ng pagpapahinga, pagbabasbas at pangingilin. Yun po yung purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang ika-7 araw, upang kanyang ipagpahinga at ipangilin, at ito po ay kanyang binanal. Kaya ang Sabat, mga minamahal kong kapatid, kakaiba sa lahat ng araw na kanyang ginawa. Special, mga minamahal kong kapatid, ginawa ng Diyos ang Sabat na ito para sa tao. Okay? Tandaan po natin na kung bakit ginawa ng Diyos ang Sabat para sa tao, si Adan at si Eva, mga minamahal kong kapatid, ang unang tao noon. Di ba? Pagkatapos ng likhain, si Eva at si Adan, lumikha siya ng ika-7 araw. Ibig sabihin, ang Sabat ay para sa mga tao. Ang Sabat ay para sa tao. Si Adan at si Eva ang unang tao noon, kaya si Eva at si Adan ay para doon sa kapahingahang ginawa ng ating Panginoon. No? So malinaw mga minamahal kong kapatid, bago isulat ng Diyos sa bato ang ika-4 na utos, ito po ay umiiral na ang Sabat na ito noong pang paglalang ng sanlibutan. Ang ika-5 utos, mga minamahal kong kapatid, sa Exodus 20 verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong buhay ay tumagal sa ibabaw ng lupa. Ang ika-5 utos naman, mga minamahal kong kapatid, ito po ay umiiral na sa panahon po ni Jacob. Umiiral na po ang ika-5 utos sa panahon pa ho ni Jacob. Talaga po? Opo. Tatandaan po natin sa Genesis chapter 28, verse 7, ay ganito po ang sinabi. At sumunod si Jacob sa kanyang ama at ina, at naparoon sa Padan Aram. Mga minamahal kong kapatid, sino daw po yung sumunod sa kanyang ina at sa kanyang ama? Ano po? Sino? Si Jacob. Sa mga katuwid, mga minamahal kong kapatid, yung ika-5 utos na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina ay umiiral na noon pa man, hindi pa man isinapasulat o hindi pa man isinusulat ng Diyos ang ika-5 utos sa bato. Umiiral na po ang ika-5 utos. At ang nakita po natin, mga minamahal kong kapatid, na itong si Jacob ay sumunod sa kanyang ama at ina. Kaya nga ang kasabihan po noon, mga minamahal kong kapatid, mainit po rito. Ang kasabihan po noon ay ganito: ang pagsunod sa magulang ay tanda ng batang magalang. Mga minamahal kong kapatid, di po ba kapag ang bata ninyo, ang inyong anak ay masunurin, ano po ang tawag doon? Napakabait,
Napakagalang naman ng aking anak. Kaya ang kasabihan, mga minamahal kong kapatid, minamahal kong kaibigan, ang pagsunod sa magulang ay tanda ng batang magalang. Kayo mga bata, maging masunurin kayo sa inyong magulang. Advice po yan ng Biblia. Upang ang inyong buhay ay tumagal sa ibabaw ng lupa. Kaya nga maraming mga kabataan ngayon na hindi marunong sumunod sa magulang, no? Ay napapahamak. Iba'y nabibilanggo. Ang iba ay napapatay. Ang iba ay napapasama ang buhay dahil sa hindi nila pagsunod sa kanilang mga magulang. Ngunit kayo naman mga magulang, kapag sinabi pong magulang, nung unang panahon, sila po talaga ay magulang. No? Sila po ay mapagmahal ng kanilang mga anak. Itinuturo ang mabuti sa kanilang mga anak. Ngunit kung ang isang magulang naman ay hindi po nagtuturo ng mabuti sa kanilang anak, hindi po kayo magulang. Diba po? Kaya mga minamahal kong kapatid, kung ang inyo pong magulang ay maganda po ang kanilang pagtuturo sa inyo, sa mga bata, no? Sundin po ninyo ang inyong magulang. Okay? Ano pa? Okay? Kita po natin na ang paggalang sa ama at ina, mga minamahal kong kapatid, umiiral na po ito sa panahon pa man ni Jacob, bago pa man ito isulat sa bato, mga minamahal kong kapatid. So yung ika-6 na utos ay makikita po natin ito sa Exodo 20. Sa Exodo 20 verse 13 ay ganito po ang sinasabi, huwag kang papatay. Mga minamahal kong kaibigan at kapatid, hindi pa man isinusulat sa bato yung ika-6 na utos, ito po ay umiiral na sa panahon po noon, sa panahon nila Eva at ni Adan. Naalala niyo po ba mga minamahal kong kapatid, si Cain at si Abel? Okay? Sa Genesis chapter 4, verse 8 to 11, ay nagkaroon ng pangyayari na itong si Cain ay pinatay niya ang kanya pong kapatid na si Abel. Tingnan po natin. At yaong sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel ay nangyari nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Abel na iyong kapatid, at sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapag-alaga sa aking kapatid? Aba, pilosopo pa itong si Cain. Sinabi sa ating Panginoong Diyos, ewan ko, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Sabi ng Panginoon, no? Sinabi ng Panginoon, ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. So malinaw po mga minamahal kong kaibigan, no? Malinaw po na mga kapatid, no? Na ang dahilan, mga kapatid, na ang pinaka-dahilan kung bakit isinumpa po ng Diyos si Cain ay dahil pinatay po niya si Abel sa panahon po na yon. So makita po natin mga minamahal kong kapatid, noon pa man, no? Na ang pagpatay ay itinuturing na po itong masamang gawain. Bago pa man ito, isulat ng ating Panginoong Diyos doon sa bato sa bundok ng Sinai. Umiiral na po ito. Masama na po ang pumatay. Kaya nga isinumpa ng Diyos si Cain sapagkat pinatay po ni Cain itong si Abel. Ang ikapitong utos po, mga minamahal kong kapatid, ay makikita po natin sa Exodo 20 verse 14. Huwag kang
mangangalunya. Ang pangangalunya po, mga minamahal kong kapatid, ito po ay umiiral na noon pa man. No? Noon pa man umiiral na po ito. Kaya hindi po tayo pwedeng magsabi na ito ay ibinigay lang doon sa bundok ng Sinai para sa mga Israel lamang. Hindi. Ito po, ang pangangalo niya ay umiiral na sa panahon ni Isaac, ni Rebecca, at ni Abimelech. Titingnan po natin sa Genesis chapter 26 verse 10 ay ganito pong sinasabi, at sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sinuman sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa at sa gayoy pinapagkasala mo kami. Napakaliwanag po sa talata na kahit noong panahon ni Isaac, ni Rebecca at ni Abimelech, mga minamahal kong kapatid, ay itinuturing ng kasalanan ang pagsiping sa di niya asawa. Kaya yung sinumang sumiping sa hindi niya asawa, ito po ay kasalanan, mga minamahal kong kapatid. Noong una, hindi pa man ito isinusulat ng Diyos sa bato. Kaya halimbawa, ay may boyfriend naman ako may girlfriend naman ako. Girlfriend ko naman iyan, ay boyfriend ko naman iyan, kay may nagsiping. Ito'y kasalanan, mga minamahal kong kapatid. Sapagkat malinaw na sinasabi, mga minamahal kong kapatid, kahit noong una pa man, ay kasalanan na po at hindi na po matuwid ang sumiping po tayo sa hindi po natin asawa. Kaya tinatawag po itong pangangalo niya. Umiiral na ito, mga minamahal kong kapatid, hindi pa man isinusulat o hindi pa man isinulat ng ating Panginoon Diyos doon sa bato sa bundok ng Sinai. Ang ikawalong utos ay makikita po natin sa Exodus 20 verse 15, huwag kang magnanakaw. Aba, mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong kaibigan, hindi pa man isinusulat ng Diyos sa bato, ito po ay umiiral na at itinuring na po na ito'y masama ang magnakaw. Sa Genesis chapter 31, mga minamahal kong kapatid, verse 30 to 32, ay ganito po ang sinasabi. At ngayon, bagamat iyong inibig, yumao. At ngayon, ibang klaseng Tagalog to. At ngayon, bagaman iyong inibig, yumao, sapagkat ginusto mong umalis, sapagkat pinagmithian mong datnin ang bahay ng iyong ama, ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? At sa verse 31, at sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong baka alising sa pilitan sa akin ang iyong mga anak. Verse 32, kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos ay huwag mabuhay sa harapan ng ating mga kapatid at iyong kilalanin kung anong mayroon akong iyo at dalhin mo sa iyo, sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Rebecca ang nagnakaw. Sa talatang binasa, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ay ipinahayag po nitong si Jacob na kung kanino nasumpungan ang ninakaw ng mga Diyos ni Laban ay huwag mabuhay. Mayroon po palang sumpa, mga kapatid, itong si Jacob na ibinigay doon sa magnanakaw. Kaya mga minamahal kong kapatid, kung kanino doon nasumpungan ang ninakaw, ang wika, mga kapatid, ay huwag nang mabuhay. No? Ito'y nangangahulugan, mga kapatid, ang sinumang nagnakaw ay mamatay na. Kaya minsan may kadalasan, minsan mga kapatid, hindi lang minsan, kadalasan, kapag tayo o yung mga Pilipino lalo, kapag ang Pilipino ay ninakawan, ay galit na galit at sasabihin ng ninakawang ito, mamatay na ang nagnakaw. Di po ba?
Ito po palang salitang ito ay umiiral na noon pa man, mga minamahal kong kapatid. No? Ay sinabi na po ito ni Jacob, mga minamahal kong kapatid, na ang sino mang makitaan ng mga ninakaw, ay huwag nang mabuhay. Sa mga kapatid, mamatay na yung mga ninakaw ay iniingatan. Di po ba't sa batas daman natin, ganon din po mga minamahal kong kapatid, na kapag ang isang magnanakaw ay nagnakaw at ibinenta sa iba ang kanyang ninakaw at nakita doon, pati yung bumili ng mga ninakaw ay may kaso rin. So masama po pala ang bumili ng mga nakaw, mga minamahal kong kapatid. No? Sa makatwid, mga minamahal kong kapatid, yung ikawalong utos na huwag kang magnakaw, ito po ay umiiral na sa panahon nung una. Sa panahon ni Jacob, umiiral na po ito, hindi pa man ito isinusulat ng ating Panginoon Diyos doon sa bato. Napakalinaw po mga minamahal kong kapatid. At ano pa ho? Ang ikasiyam na utos ay makikita po natin sa Exodo 20 verse 16. Thou shall not bear witness, o huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Mga kaibigan, ang ikasiyam na utos, mga minamahal, ay umiiral na bago pa man isulat ng Diyos sa bato doon sa bundok ng Sinai. Umiiral na rin po yung ikasiyam na utos. Ano ba ikasiyam na utos? Thou shall not bear witness. Ngayon, tingnan po natin kung umiiral na ba yung ikasiyam na utos, hindi pa man isinusulat sa bato. Sa Genesis chapter 20 verse 5 and 9, hindi ba siya ang nagsabi sa akin, siya ay aking kapatid? At si Sarah man ay nagsabi, siya ay aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. Nang magkagayo tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya sinabi, anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo? At dinalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan. Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin. Tanong mga minamahal kong kapatid, ano ang ginawa nitong si Abraham na hindi nararapat gawin? Okay? Kanyang ipinakahulugan, mga kapatid. Kanya pong ipinakahulugan na si Sarah ay di niya asawa. Hoy, mga minamahal kong kapatid, kaya kapag inyong asawa, huwag niyo pong itatanggi na siya ay inyong asawa. Na po. Nangangahulugan, mga minamahal kong kapatid, sinaksihan ni Abraham na si Sarah ay di niya asawa. Sumasama yun, mga kapatid. Nagsisinungaling po tayo. Sumasaksi tayo sa hindi katotohanan. Iyon ang gawaing hindi po nararapat gawin sapagkat hindi iyon katotohanan. Mga minamahal kong kapatid, ito'y nangangahulugan na sa panahon po ni Abraham, na ang pagsaksi sa hindi katotohanan ay itinuturing na hindi po dapat gawin at ito po ay kasalanan. So mga kapatid, nakita po natin na ang ikasiyam na utos, ito po'y umiiral na sa panahon pa man ni Abraham, hindi pa man ito isinusulat ng ating Panginoong Diyos sa bundok ng Sinai. Sa bato. So ang ikasampung utos, ano po ang ikasampung utos? Exodo 20 verse 17, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. So mga minamahal kong kapatid, masama po pala ang mag-imbot ng anumang bagay ng ating kapwa. Ito po bagay umiiral na, mga minamahal kong kapatid, hindi pa man isinusulat sa bundok ng Sinai doon sa bato. Umiiral na po ba ito? Opo. Ang ikasampung utos din naman, mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ito po'y umiiral na noong una
hindi pa man ito isinusulat ng ating Panginoon Diyos sa bato. Sa Exodo 18, baksahin niyo po sa Exodo 18 verse 21. Bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong mapagpatotoo, na mga napupuot sa kasakiman, at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sampuin. Ang talatang ito po, mga minamahal kong kapatid, ay sinabi ng Diyos bago magkaroon ng tipanan ang Diyos at ang Israel. Ito'y sinalita ng Diyos bago ginawa ng Diyos ang tipan sa bato. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 4 verse 13 and Deuteronomy chapter 5 verse 3, kung atin pong babasahin ang mga talata, ito po'y nangangahulugan, mga minamahal kong kaibigan, na ito po'y bago. Isinulat ng Diyos sa bato ang 10 utos. Ang kasakiman ay kinapupuutan na po ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa man isinusulat sa bato. Bago ginawa, mga kapatid, ang tipan doon sa bato, ang kasakiman, yung kasakiman at yung pag-iimbot, ito po ay itinuturing na po na masama. Noong una pa man, hindi pa man ito isinusulat ng ating Panginoong Diyos doon sa bato, sa bundok ng Sinai. Kaya yung mga talata pong nabanggit, mga minamahal kong kapatid, tungkol sa 10 utos ng Diyos, ay ito po ay nagpapatunay na ito po na bago pinagtibay ang tipan ng mga kapatid, yung 10 utos sa 2 tapyas ng bato, mga minamahal kong kapatid, ay may simulain na ng 10 utos. Hindi pa man isinusulat ng ating Panginoon Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato, ito po, mga minamahal kong kapatid, ay umiiral na sa panahon ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Umiiral na ang 10 utos bago pa man ito isulat sa 2 tapyas ng bato doon sa bundok ng Sinai. Isinulat ito, mga minamahal kong kapatid, sa bato ay upang ito ay pagtibayin. Pinagtibay, mga minamahal kong kapatid. Ang salitang pinagtibay, ang tipan, ay hango sa salitang Hebreo na karat berit. Pag sinabi pong karat berit, mga minamahal kong kapatid, ito'y maisasalin na ginawa ang pakikipagtipan o pinagtibay ang pakikipagtipan. Bakit po kaya karat berit? Bakit po kaya pinagtibay yung pakikipagtipan? Tulad po ng sinabi, mga minamahal kong kaibigan at kapatid, sa Galatia chapter 3 verse 17, buksan po ninyo sa Galatia chapter 3 verse 17. Ay ganito po ang sinasabi. Ito ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan. Ano raw po? Yung pinagtibay, yung pakikipagtibang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan. Bakit sasabihin ng iba wala na itong kabuluhan ang 10 utos ng Diyos? Kung kaya pala ginawa ang 10 utos at isinulat sa bato sapagkat ito po ay pakikipagtipan at ito po ay pinagtibay. Sapagkat ang 10 utos hindi pa man isinusulat sa bato doon sa bundok ng Sinai, umiiral na ito noon pa man ng paglalang ng sanlibutan sa panahon nung una ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham. Mga kapatid, ang hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng nakaraan
ang 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako. Yun po yung sinasabi sa Galatia chapter 3:17. Kapag mga minamahal kong kapatid, pinagtibay at mayroong nangyaring tipanan, ito po ay hindi maaaring mawalang kabuluhan. Kaya nga ang pinagtibay, mga kapatid, na pakikipagtipang yaon ay may batayan at pangakuan. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, nagkaroon ng pangakuan. Anong klaseng pangakuan? Ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at ang Israel nung panahong yaon ay nangako. Tingnan po natin sa Exodo 19 verse 5. Exodo chapter 19 verse 5. Kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, no? Mga kapatid, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ayon po sa Deuteronomy chapter 4 verse 13, at kanyang ipapahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatuwid ay ang 10 utos, at kanyang isinulat ang mga ito sa 2 tapyas na bato. Kaya naman pala, mga minamahal kong kapatid, ang pangako ng Diyos sa mga tumutupad sa kanyang tipan ay ano po? Tingnan po natin sa Exodo 19 verse 6, kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Mga minamahal kong kaibigan at kapatid, ang pangako naman po ng Israel doon sa nagbigay ng 10 utos, ang kanila pong pakikipagtipan sa Diyos, ay ganito po ang kanilang sinabi. Sa Exodo 24 verse 7, lahat ng salita ng Panginoon ay aming gagawin. Sa mga katwid, mayroon po silang pakikipagtipan sa Diyos. Opo, Panginoon, lahat po ng inyong salita ay aming gagawin. Sa mga katwid, magiging masunurin sila sa Panginoon. Yun ang kanilang pakikipagtipan, mga kapatid. Ganoon ang pakikipagtipan, ang Diyos ang may utos, ang tao ay susunod sa utos. Na po? Ang Diyos ang gumawa ng utos, ang tao ay susunod sa utos. Yun po yung pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Kung kaya't, mga minamahal kong kapatid, ito po ay pinagtibay. Paano pinagtibay po ang tipanan, mga minamahal? Paano pinagtibay ng Diyos ang tipanan? Ang tipanan, mga kapatid, ito ay ginawa at pinagtibay, sabi ka nga kanina, sa pamagitan ng karat, berit. Ito po ay sa wikang Hebreo. Pag sinabing karat, berit, mga minamahal kong kapatid, tipanan na ginawa at pinagtibay. So, pinagtibay. Sa Exodo 20 verse 8, kinuha ni Moses ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakikipagtipan sa inyo ng Panginoon tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Kumuha ng dugo si Moses, iwinisik sa bayan. At ang wika niya, sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakikipagtipan sa inyo ng Panginoon tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Mga minamahal kong kapatid, kung ang salitang pinagtibay at tipan, ito ay ang 10 utos na umiiral na bago pa pinagtibay sa Israel. Yung salita pong pinagtibay at tipan, walang iba kundi ang 10 utos. Mga minamahal kong kapatid, ang 10 utos ay umiiral na bago pa man ito pinagtibay sa Israel ng ating Panginoong Diyos at isinulat doon sa 2 tapyas ng bato. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, sinabi ni Apostol Pablo
sa Aklat ng Roma, chapter 3, verse 31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito na pinagtitibay ang kautusan, ito po yung karat berit na kung saan pinagtibay ng Diyos ang kanyang kautusan doon sa dalawang tapyas ng bato na ang kautusan ito ng 10 utos, ito po ay umiiral na nung una pa man sa pool ng likhain ng sinlibutan, sa panahon ni Jacob, sa panahon ni Isaac, sa panahon ni Abraham, umiiral na po ang 10 utos. Dangan nga lang, mga minamahal kong kapatid, hindi pa pinagtibay. Kung kaya't pagdating, mga minamahal kong kapatid, sa panahon ni Moses, pinagtibay ito ng Diyos. At kaya ito si Moses, winisikan niya ang bayan ng dugo upang ito'y maging, pinagtibay, maging tipan, no? Kaya mga minamahal kong kaibigan, nakita po natin na hindi pa naman isinulat ng Diyos ang 10 utos doon sa bato, sa dalawang tapyas ng bato, umiiral na po ito nung una pa man. Kaya hindi po natin sasabihin na ang 10 utos ay para lamang sa Israel, kundi ang 10 utos ay para sa tao, sapagkat nang likhain ng Diyos si Eva at si Adan, ay nakatalaga po sila sa ika-7 araw na nilikha ng Diyos, na anupat ang Diyos din naman ay nagpahinga, ipinangilin at kanyang binanal ang ika-7 araw. Ibinigay sa tao, mga minamahal kong kapatid. Marcos 2:27, no? Marcos 2:27. Tingnan po natin sa Marcos 2:27. Mas maganda daw yung binabasa kasi minsan dito nagkakabaliktad-baliktad yung kuwan ko rito sa Marcos 2:27. Okay. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya mga minamahal kong kapatid, minsan tanungin po natin yung ating sarili, kung tayo po ay tao. Kung nakakasiguro po tayo'y tao, para po tayo sa Sabat. Ngayon, kung tayo po ay nag-aalanganing tayo'y tao, exempted po tayo sa Sabat. Pero para makasiguro po tayo, mga minamahal kong kapatid, kung tayo ngay tao, subukan po nating tumingin sa salamin, no? Tumingin po tayo. Pag nakasiguro po talaga tayo tao, ang sabi, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Umiiral na ito, mga minamahal kong kapatid, sa panahon pa lang ni Eva at ni Adan. Umiiral na ito sa panahon ni Jacob, ni Isaac at ni Abraham. Ang 10 utos ay umiiral na, mga minamahal kong kapatid. Hindi pa man isinulat ng Diyos doon sa dalawang tapyas ng bato sa bundok ng Sinai. Kaya po pala ito isinulat ng Diyos sapagkat upang magkaroon ng tinatawag na pakikipagtipan, at ito po ay pinagtibay ng ating Panginoon Diyos. Kaya wala po siyang inalis. Kaya nga ang sabi niya rito, na siya po ay pumarito dito sa lupa. Sa Mateo 5, ang talata ay 17 hanggang 18. Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o ni isang kudlit sa anumang paraan ay walang mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Paano nga ba aalisin, mga minamahal kong kapatid, kung pinagtibay po ito? No? Nakipagtipan ang Diyos sa kanyang bayan. Mga kapatid, hanggang sa panahon po natin ngayon, ito po ay umiiral
ang 10 utos. Sapagkat kung hindi po ito umiiral, ay magiging legal po ang pagpatay, ang pagnakaw, ang pagkikiapid, ang pagsisinungaling, at ang pag-iimbot ng hindi po atin. No? At siguro kahit anong araw pwede nating ipangilin, ipagpahinga at gawing banal. Pero hindi mangyayari yun mga kapatid, sapagkat pinagtibay nga ng ating Panginoon. Kaya ang ika-4 na utos, ang 10 utos ay umiiral at ang ika-4 na utos ay kakaiba sa lahat ng araw, sapagkat ang ika-4 na utos ay sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya sa lahat ng mga nakalimot, sa banal na araw ng Panginoon, ipinapaalala po iyon.